Inaasahang sesertipikahang urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-amyenda sa National Service Training Program o NSTP Law upang maipatupad ang Mandatory Reserved Officers Training Corps o ROTC. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa cabinet meeting nito kahapon ang Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC para sa grade 11 at 12 kapwa sa private at public schools. Taong 2002 nang gawing opsyonal ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang dating mandatory ROTC dahil sa mga irregularidad at pang-aabuso, kabilang na ang pagkasawi ng isang University of Santo Tomas ROTC unit member na si Mark Welson Chua. Pinalitan ito ng National Service Training Program o NSTP. Sa Facebook post naman ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, sinabi nitong naging masusi ang talakayan ng gabinete sa issue bago ito tuluyang aprubahan ng Pangulo. Kasunod nito ay nagbigay din ng presentasyon si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa proposed amendment ng Republic Act 7077 o ang Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. Bago maipatupad ang mandatory ROTC, kinakailangan muna itong amyendahan gayon din ang NSTP Law. Isa rin ito anya sa mga inaasahang isusulong sa Kongreso at Senado at certified as urgent din ni Pangulong Duterte. Samantala, aprobado na rin ni Pangulong Duterte ang pagkakaroon ng Unique Identification Card System para sa mga overseas Filipino worker. Ayon kay Undersecretary Abella, sa pamamagitan ng OFW ID card, mas magiging madali ang pakikipagtransaksyon nila sa government at private agencies. Magiging mabilis ang access ng OFW records sa mga ahensya ng gobyerno. Magagamit din ito bilang debit ATM card sa OFW's bank at beep card sa LRT at MRT. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nagbanta si House Speaker Pantaleon Alvarez na aalisin niya sa pwesto ang mga lider sa Kongreso na hindi boboto pabor sa death penalty bill. Kasama sa binabangga ni Alvarez si dating Pangulo at Kayoy Pampanga Congresswoman at Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo na kontra sa death penalty. May report si Tina Panganiban Perez. Seryoso raw si House Speaker Pantaleon Alvarez. Tatanggalin daw niya sa pwesto ang sinumang Deputy Speaker at Committee Chairman ng Kamara na hindi boboto pabor sa death penalty bill. Hindi banta yun. Talagang totoo yun. Oo. Totohanin niyo po yun? Oo, siyempre. Sinabi ko na eh. Kasama sa binabangga ni Alvarez si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative at Deputy Speaker for Luzon na si Gloria Macapagal Arroyo. Anti-death penalty si Arroyo at sa kanyang administrasyon na abolish ang death penalty law. We have to replace her as the Deputy Speaker. Hindi naman kasi natin pinipilit, no, na sumama sa atin. But alam nyo, leadership kasi ito, no, yung bill na to, leadership bill to. Ngayon, kung hindi ka naman sang-ayon doon sa liderato, it will be awkward na kasama ka sa leadership. Sinikap ng GMA News na hingi ng pahayag ni Arroyo pero tumanggi ito. Binitiwan ni Alvarez ang banta matapos ang biglaang caucus na kanyang pinatawag kasama ang mga taga-PDP laban at mga taga-majority bloc para pag-usapan ng panukala. Para raw makumbinsi ang mga kontra sa death penalty, ilalagay sa panukala na hahayaan na ang mga hukom na mamili ng parusa, kung kamatayan o kulong. Walang penalty of mandatory death. So, there will be no offense where the penalty is mandatory death, but reclusion perpetua to death. So, giving the option to the judge. Inalis din sa death penalty bill ang plunder dahil kasama naman na raw ang parusang kamatayan sa kasalukuyang plunder law. Ang ilang taga-majority bloc na kontra sa death penalty nanindigan sa kanilang posisyon kahit pakapalit nito ang kanilang chairmanship. Kasi nga meron a threat to remove from your chairmanship or from the majority bloc. Nasa kanilang burden eh. Pag ginawa nila yon, sila yung mapapahiya. Pero kahit palumusot sa Kamara, sa Senado, tila patay ang death penalty.
Maliban kasi sa naniniwala ang mga senador na di raw ito sagot sa kriminalidad, kontra rin ito sa mga international na kasunduang nagsusulong sa mga karapatang pantao na pinasok ng Pilipinas. Hindi perpekto ang ating justice system at rehabilitative na ang ating penal laws. Hindi tayo pwede mag-violate ng niratify natin kasi international law, part ng law of the land. No? Yung treaty is inferior to a law. Kasi nga, a treaty is entered into by the President and concurred by the Senate. Di ba? Ratified by the Senate. Wala naman kami participation sa... May Supreme Court decision na raw doon, sir. Hindi lang natin. Hindi questionin nila. Tina Panganiban Perez, GMA News. Senator Laila De Lima is accusing the Department of Justice of planning her immediate arrest over cases linking her to the Bilibid drug trade. Joyce Balancho will tell us why. Senator Laila De Lima is convinced that the Department of Justice is planning her immediate arrest over cases linking her to the Bilibid drug trade. Here comes my information, very reliable information from within, na malapit na daw talagang ilabas nila yung resolution na yan, finding probable cause against me. And worse is that ang plano na daw ngayon ng DOJ, lalo na itong SOJ, is ididiretso nila sa regular courts. Why regular court? Para makakuha kaagad ng warrant of arrest. The latest senator is dismayed that the Court of Appeals has not yet acted on her urgent motion requesting for a temporary restraining order to the investigation of DOJ. She insists that only the Office of the Ombudsman has jurisdiction to conduct a preliminary investigation over her cases. However, if she fails to get a TRO from the Court of Appeals and the DOJ succeeds in securing a warrant of arrest from whichever court, she says she will have no choice but to submit herself to the process of law. Then, that's it. I will have to be arrested. Ano pa bang magagawa ko? And I will not leave the country. I will not hide. I cannot hide, and I will not hide. And I will not flee because I'm innocent. Paninindigan ko yung innocence ko. Meanwhile, Senator De Lima is preparing to file criminal and administrative complaints against Justice Secretary Vitaliano Aguirre at the Office of the Ombudsman. This after she allegedly received information that Aguirre restored the privileges of certain inmates like Herbert Colanco to use communication gadgets while in detention. She believes this is part of Aguirre's promise in exchange for their testimony against her during the hearing in the House of Representatives. I have proof. If SOJ Aguirre denies this, I have no choice but to share my proof, the proof that I have, with some members of the Commission on Appointments and also with Senator Sonny Trillanes, because alam nyo naman, oppositor siya. Para ma-raise niya rin niya, ma-raise din niya when he confronts as the nominee, SOJ Aguirre, sa next confirmation hearing. On the other hand, Secretary Aguirre denies restoring any privileges to the inmates. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. 10 araw ang ibinigay ni Pangulong Duterte sa mga police calawags para makapaghanda bago tuluyang ipadala ang mga ito sa Mindanao. Nilinaw naman ni PNP spokesperson Jonard Carlos na hindi ito parusa sa mga pasaway na pulis. Si Kirby Cristobal sa detalye. Tuloy ang pagpapadala sa Basilan para maging bahagi ng Task Force South ng mga pasaway na pulis na ipinisinta kahapon ni PNP Chief Ronald De La Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Ito ang inihayag ni PNP spokesperson Jonardo Carlos sa isinagawang press conference sa Campo Crame. Ayon sa opisyal, pinaghahanda ng mga ito at inaayos na rin ng PNP ang kanilang mga dokumento kaugnay ng order ng kanilang Commander-in-Chief. Basically, the Commander-in-Chief, the President, gave us 15 days to implement yung kanyang order to bring the 200 plus police officers to be transferred and reassigned to Task Force South in Mindanao. Dagdag pa ni Carlos, normal lamang bilang pulis ang mabigyan ng transfer order o ng reassignment bilang miyembro ng pambansang pulisya at hindi ng isang local police force.
Nilinaw rin ito na hindi parusa sa mga pulis scalawags ang paglilipat sa Basilan dahil may polisiya na sumasakop para rito. Tuloy-tuloy rin ang administrative case ng mga pulis at kung may pending cases man na naiwan sa mga korte sa Maynila ay bibigyan naman ito ng suporta ng organisasyon. It is going to happen because it's a normal transfer, reassignment of members of the PNP. Pag official po yung kanila pong pag-appear sa korte o may mga official functions sila, necessary orders are going to be issued and support will be released by the PNP. Sa mga pulis naman na hindi dumalo kahapon, sinabi ni Carlos na maaaring makasuhan ng mga ito. Muli namang hinimok ng PNP ang publiko na maaaring i-report ang mga tiwaling pulis sa Counterintelligence Task Force sa mga numerong 0996-795-2569 at 0998-970-2286. Mula dito sa Campo Crame, para sa PTV News, Kirby Cristobal. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,